Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, ngayon tatalakayin natin inshallah yung janazah. Al-Babul Khamis Ashar, chapter 15 ng Kitabus Salah sa Fiqhul Muyassar fi Salat al-Janazati wa Ahkami al-Janaiz. Tungkol sa Salatul Janazah at iba pang ahkam na may kinalaman sa Janaiz. Ito yung plural ng Janazah. Sa fiqh, dito na nasasama yung paghuhugas, yung pagbabalot. Napapaloob siya rito actually. Bagaman ito ay Kitabus Salah, napapaloob dito lahat ng may kinalaman sa janazah. Pati yung ta'ziyah, nandito rin. Yung pakikiramay, nandito rin. At ito na yung huling chapter ng Kitabus Salah. Pagkatapos ito yung Kitabus Zakah, inshallah. So janazah, yung tawag doon sa yung mismong proseso ng pag-aasikaso sa patay, janazah. At maaring yung janazah din yung tawag doon sa mismong patay. Lalaki man ito o babae, tinatawag na janazah. Yung jinazah, di ba janazah, fatha? Yung jinazah, kaya dapat maingat yung tao sa mga haraka ng bawat salita. Yung jinazah, ito yung pinaglalagyan ng patay. Yung parang yung stretcher na binubuhat ng mga tao na doon nakasakay, kumbaga yung patay. Yun yung jinazah. At ang janazah, yun yung mismong patay o yung proseso ng pag-aasikaso sa patay. Mula sa paghuhugas hanggang sa salah, hanggang sa paglilibing, kasama yun sa janazah, inshallah. Al-Janaiz, ito nga yung plural ng janazah. Jam'u janazah, bifathil jim wa kasriha. Fatha yung jim, pero nga pwedeng magiging kasra yung jim. Pwede siyang basahin nga na janazah. Pero ang mas nakikilalang kahulugan ng jinazah, yung pinaglalagyan ng patay. Okay? Pero kung sa ahkam, maaring interchangeable ang dalawa na ito. Bima'na wahid. Magkasing kahulugan yung jinazah at janazah. Wakila bil fathi, ismun lil mayyit. Na yun nga, kapag janazah, may fatha yung jim, ito ay ismun lil mayyit, ito yung tawag doon sa patay. Janazah. Wabil kasri ismun lima yuhmalu alayhi. At yung kasra naman yung jinazah, ito naman yung kung saan inilalagay yung patay. Yung ay sinabi ko kanina. So maaring magkasing kahulugan pero mas specific na yung janazah, yung tao na patay, at yung jinazah, yung pinaglalagyan ng patay. وَيَنْبَغِي لِلْإِنسَانِ أَنْ يَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَنِهَايَتَهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا. Marapat para sa tao na palagi niyang alalahanin ang kamatayan at ang kanyang pagwawakas dito sa mundo. فَيَسْتَئِدُّ لِذَلِكَ بِالْأَمَلِ الصَّالِحِ. At ang kamatayan na ito at ang kanyang pagwawakas dito sa mundo ay paghahandaan niya sa pamagitan ng mabuting gawain. Wat tazawudi lil akhirah, at pagbabaon para sa kabilang buhay. Na yung baon na tinutukoy dito, syempre kabilang dito yung amalus saleh. Ibig sabihin baon na dala-dala niya kapag nakaharap na niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Wat tawbatu minal ma'siyah
wat taubatu minal maasi, at ang paghanda na ito ay marapat sa pamagitan ng pagbabalik loob mula sa mga kasalanan at pagsuway kay Allah. Yun nga'y maasi. Ang literal na kahulugan ng maasi o maasiya, pagsuway. Yung dhanb, kasalanan. Pero pareho ng kahulugan yun. Okay? Pag sinabing dhanb, synonymous siya sa maasiya. Okay? Kasi pareho naman silang masama. Pero natukoy lang natin yung maasiya, kumbaga doon sa literal niya na kahulugan. Maasiya, pagsuway, dhanb, kasalanan. Wal khuruju minal madhalim. At syempre yung pag-iwas niya sa pang-aapi o kaya yung hindi niya pang-aapi. Na syempre, pag-iwas sa pang-aapi, yung hindi ka mang-aapi, hindi ka mandurugas, hindi ka mandadaya, at kabilang din sa khuruj minal madhalim, na kapag meron kang nadugas o dinaya, ibalik mo yung mga karapatan na ito. Ibalik mo yung mga karapatan na ito. So, ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. May hindi ka banayaran na utang, bayaran mo. Hindi mo kailangan magdrama o kung ano-ano yung gagawin mo. Wa tusannu iyadatul marid wa tadhkirahu at-tawbah wal wasiyah. Susunna para sa sinumang may sakit na siya ay dadalawin at paalalahanan na magbalik loob kay Allah at magbigay ng kanyang habilin. Habilin na ibig sabihin, habilin kasama na rito yung paghahabilin niya sa kanyang mga ipapamana. At syempre kasama sa mga maaring ihabilin ng tao, yung kanyang mga utang. Yung kanyang mga utang. Ihabilin niya yun na meron siyang utang sa ganito, kay ganyan, para mabayaran ng kanyang pamilya, insyaAllah. Kasi nga katulad ng naulat sa hadith, na ang alipin daw ni Allah ay kumbaga nakabitin dahil sa kanyang utang. So kumbaga, maaaring yung utang na yon ay magdudulot na, actually wala naman masyado nababanggit doon kung paano mangyayari yung pagkakabitin na yun. Pero maaaring dahil doon ay hindi niya makakamit yung anumang pakinabang na pakikinabangan niya doon sa barzakh mula sa mga biyaya nito at iba pang bagay. Okay? Ang utang ay utang. Kahit namatay ka na, ang utang ay utang, hindi ka man nasingil sa mundong ito, sisingilin ito sa libingan, sisingilin ito sa araw ng paghukom, o kahit umabot pa, nasingilin ito sa impyerno. Lalong-lalo na kung yung utang ay naganap sa kaparaanan na mapanlinlang. So paanong nagiging mapanlinlang ang tao sa kanyang pag-utang? Sa kanyang pag-utang na wala siyang intensyon na magbayad. Okay, nung utang ka, wala kang intensyon magbayad, yun ay pagnanakaw din actually. Pagnanakaw, panlilinlang. At kabilang sa mga madalim nga na tinatawag o pang-aapi. Faidahtadara yusannu talkinuhu. At kapag naghingalo na yung may sakit, o kahit walang sakit, bawa yung tao na disgrasya at naghihingalo na siya at nalaman nyo na yung tao na yun ay Muslim pala o kilala nyo na siya ay Muslim, sunna yung tinatawag na talqin. Yung talqin, ang pagpapaulit sa kanya ng la ilaha illallah. Nang sa gayon ay mamamatay siya, nang huli niyang masasabi ay la ilaha illallah at maaalala niya si Allah sa panahon ng kanyang kamatayan. Talqin. Ta, lam, qaf, ya, nun. Talqin. Yung talqin nga, mahalaga ito at hindi pwedeng magmamalinis ang mga tao. Sasabihin nila na hindi nila kailangan ng talqin. Kasi baka isipin ng tao, hindi ko kailangan yan. Mananampalataya na ako, matuwid na ako. Hindi. Kahit gaano pa katuwid ng tao,
Sa panahon ng kanyang paghihingalo, sa panahon ng fitnatul mahya wal mamat, walang sino mang tao ang magiging matatag, liban na lang sa kahabagan ni Allah. Kaya nga dapat yung tao, kapag naghihingalo siya, merong tao na magpapaalala sa kanya palagi na sabihin niya ang La ilaha illallah. Huwag siyang mayabang. Sasabihin niya, pag maghihingalo ako, huwag niyo na ako sabihan ng talkin. Kaya ko na yan. Ang yabang, batukan niyo yung pag may ganong tao. Sabi niya, kaya ko na yan, hindi niyo kailangang italkin. Kasi, yun nga, di ba yung dua nga sa bago magtaslim, pagkatapos ng tasyahud, di ba? Kabilang doon sa mga hinihingi natin ng pagpapakupkup kay Allah, Allahumma inna na'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat, kabilang doon sa hinihingi natin ng pagpapakupkup kay Allah. At yung fitnatul mahya wal mamat, ito yung fitna sa paghihingalo ng tao, na ito rin yung kahuli-hulihang pagkakataon na si Satanas ay makakapagdulot ng fitna sa tao, kaya nagpo-focus siya doon sa tao na mamamatay, lalo na mananampalataya. Okay, lalo na mananampalataya, darating si Satanas at tutuksohin niya ang tao na kumbaga makagawa sa kahuli-huli ang bahagi ng kanyang buhay ng kawalang pananampalataya. Pero syempre, alam naman natin na kapag ang tao ay matuwid, tutulungan siya ni Allah. Na pinatatatag sila ni Allah sa pamagitan ng matatag na pananalita, yung La ilaha illallah. Yung La ilaha illallah. Syempre, sino man yung bigyan ni Allah ng taufik, ay masasabi talaga niya ang La ilaha illallah bago siya mamatay. Kasi matutuwid at nanatili sa istikama o yung matuwid na landas, inshallah, mamatay sila sa kalagayan na sila yung mga Muslim nga. Inshallah. Actually, yung kwento yung tungkol kay Barsisa, nga kasi madalas nakukwento ito sa mga lecture, at yun nga na napagtibay ng ilang mga scholar na ito ay kwento lang. Kumbaga kabilang ito sa Israeliyat at hindi ito kabilang sa mga hadith na may sanad o napagtibay ang pinanggalingan nito mula sa anumang aral mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung kwento tungkol kay Barsisa na matuwid na tao, tapos nakapagzina, nakapatay, at kalaunan nagsujud kay Satanas. So hindi siya totoo na, kumbaga, o hindi siya napagtibay, nakabilang sa mga aral sa Islam. Pero, maaari siyang pagkunan ng aral. Okay? Maaaring pagkunan ng aral, na maaaring yung tao ay matuwid, pero kalaunan ay maliligaw. Pero para sa sino man na nagpakamatuwid talaga, nagsisikap dito, hindi siya maliligaw, inshallah, hanggang sa kanyang kamatayan. Kasi natili siya sa pagpapakamatuwid. Si Barsisa, hindi siya nagpakamatuwid. Okay? Nalinlang siya ng kanyang pagpapakabanal. Bumilib na siya masyado sa kanyang kabanalan, kaya yung babae, hinayaan niya yung kanyang sarili na mapalapit ng mapalapit dun sa babae hanggang sa siya ay matukso, hanggang sa nabuntis yung babae. At natatakot siya na malaman ng mga tao na nakabuntis siya ng babae, kaya pinatay niya yung babae tsaka yung baby. At doon nga sa dulo ng kanyang buhay, siya ay nilinlang ni Satanas. So kung talagang matuwid si Barsisa sa kabila ng kanyang kaalaman, edi sana umpisa pa lang iniwanan na niya yung fitna. Nilayuan na niya yung tukso. Okay? Nilayuan na niya dapat yung tukso. Hindi yung yung nagmamalinis yung tao, o masyadong mataas yung tingin niya sa kanyang sarili na kanya niyang paglabanan ng fitna. Huwag ilalagay ng tao ang kanyang sarili sa fitna. Ilalayo niya ang kanyang sarili sa fitna. Yan, sasabihin ng tao, hindi naman siya matutukso. Kausapin niya yung sister na tanong ng tanong sa kanya, PM ng PM sa kanya, kasi hindi naman siya natutukso. O kaya may kipagkaibigan siya doon sa sister na kahit sino. Kasi hindi naman siya matutukso, ang hangad lang niya iparating sa kanya ang relihiyon. Yan, dawa pogi. Napapangiti si Ismail, parang pinagdaanan mo yan.
Yung dawa pogi. So yun ay, kumbaga, mapanganib. Hindi pwedeng magmamalinis yung tao. Hindi pwedeng magmamalinis yung tao. Alam ko yung dawa pogi, galing din ako dyan eh. So hindi pwedeng magmamalinis yung tao. Sabihin niya, hindi siya matutokso. So kaya nga dito, binanggit yung ihtidar, yung paghihingalo. At napakahalaga ng talqin, yung payuhan yung tao na naghihingalo na sabihin niyang la ilaha illallah. Kasi ito na nga yung fitnatul mahya wal mamat. Ito na yung fitnatul mahya wal mamat. Fitnatul mahya wal mamat na yung fitna sa pagitan ng buhay at kamatayan, at dito nakatutok si Satanas sa mga mananampalataya. Pinaka nakatutok siya sa mga mananampalataya kasi ito na yung kanyang kahuli-hulihang pagkakataon. Kasi kung mamatay yung tao na Muslim, wala na siyang magagawa dun. At kung mamatay yung tao na kafir, edi nagtagumpay siya. Nagtagumpay siya. So yun yung aral dun sa aya na laging binabanggit sa Jumu'ah, di ba? Wala tamutun na illa wa antum muslimun, huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. So mamatay tayo inshallah na Muslim, na ibig sabihin nagpapakamatuwid tayo palagi, na anumang oras tayo abutan ng kamatayan, inshallah, nasa maayos tayo ng kalagayan. Hindi tayo yung nagpapabaya, hindi tayo may utang na sala o may kulang na sala, hindi yung abutan tayo ng kamatayan na nakikipag-chat doon sa sister o gumagawa ng kung ano-anong kahalayan o bisyo o ano paman. Siyempre, maaring kabilang na rin dito na marapat tayong magpayuhan ng la ilaha illallah sa sinumang naghihingalo. Sa sinumang naghihingalo. Ganyan din nga yung ayah. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tunay na ang mga nagsabi na ang Panginoon namin ay si Allah at sila ay nagpakamatuwid, bababa sa kanilang mga anghel, yung anghel ng kamatayan, at sasabihin ng anghel ng kamatayan at ng iba pang mga anghel na kasama nito, huwag kang matatakot at huwag kang malulungkot. Tanggapin mo ang mabuting balita ng paraiso na ipinangako sa matutuwid. So, inshallah, kapag yung tao nagpakamatuwid sa kanyang buhay, ay mamamatay din siya sa pagiging matuwid, inshallah, kung pinagsikapan niya ito. Kaya ang sinasabi ng mga scholar, man syaba ala shay, bu'itha alayh. Sino man na katandaan na niya ang isang bagay, bubuhayin siyang muli sa kalagayan na ito, inshallah. Na ibig sabihin, kung tumanda siya sa la ilaha illallah, pag binuhay siyang muli ni Allah, inshallah, bubuhayin siya ni Allah na Muslim. Kaya nga sino mang gusto na mamatay sa la ilaha illallah, ay dapat na mabuhay sa la ilaha illallah. Hindi yung katulad ng paniniwala ng ibang mga tao na ginawa nilang literal yung kahulugan ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sino man daw ang abutan ng kamatayan at ang huli niyang salita ay la ilaha illallah, ay papasok siya sa paraiso. So ini-interpret yun ng mga tao na kahit hindi na sila magsala o hindi na sila gumawa ng gawaing mabuti, basta pag mamatay na sila, sabihin lang nila ang la ilaha illallah, tapos na, shortcut na. Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Dahil ang tanging makakapagsabi ng la ilaha illallah sa kanilang kamatayan, yung nabuhay sa la ilaha illallah. Okay? Kasi yung tao, yung totoo na, kapag mamamatay na ang tao, maaalala niya ang lahat ng pinagkaabalahan niya dito sa mundo. Katulad nga nababanggit sa mga aklat ng mga scholar tungkol sa mga namamatay na sugarol, talagang yun ang huling gagawin nila sa kanilang kamatayan. May nagbabalasa pa ng baraha, may naghihimas ng manok, merong pangalan ng babae, yung binabanggit, mamatay na, pangalan ng mga syota niya yung mababanggit niya. Hindi la ilaha illallah. Kasi yun na yung naging buhay niya. At ito ay isang bagay na napagtibay kahit ng mga psychologists na ang tao kapag mamamatay,
Nakakakita siya ng mga flashback ng kanyang buhay, yung mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Kahit hindi ka mamamatay doon, mamamatay ka pa lang, kumbaga, nasa bingit ka ng panganib, maalala mo bigla yung mga bagay-bagay na pinahalagahan mo. Maalala mo yung asawa mo, maalala mo yung pamilya mo, maalala mo yung kotse mo, ano pa mang pinahalagahan mo, bago ka pa mamatay o kaya pag nandun ka sa bingit ng kamatayan. Mangyayari sa iyo mga flashback. Paano yun kung hindi ka nagsasala? Hindi ka nabubuhay para sa la ilaha illallah? Wala, hindi mo yun maalala. Hindi mo maalala ang la ilaha illallah. Sa nga sunnah na payuhan ang naghihingalo na magsabi ng la ilaha illallah at iharap siya sa kibla. Iharap sa kibla. Nang ibig sabihin ng pagharap sa kibla, kumbaga kung nakatihaya siya, yung mukha niya nakaharap sa kibla, kumbaga yung paa niya nasa direksyon ng kibla, o kung nakatagilid siya, yung mukha niya nakaharap din sa kibla. Faida mata, sunna tagmidahu. At kapag mamatay ang tao, sunna na ipikit ang kanyang mga mata. Kasi maaaring mangyari talaga na yung tao kapag mamamatay, namamatay ng dilat. Namamatay ng dilat. Masamang tao man, makasalanan o matuwid, maaring mamamatay ang tao ng dilat. Walang kinalaman yun sa antas ng kanyang pagiging matuwid. Katulad nung natalakay na natin ito nung nakaraan. Yung itsura ng tao sa kanyang kamatayan ay walang kinalaman sa kanyang magiging kalagayan sa kabilang buhay. Merong tao, nakita nyo, nakasmile, nakangiti. Yung bangkay niya, nakangiti. Hindi yun ibig sabihin na paraiso na yun. Hindi yun ganun, kasimple. O kaya yung merong namatay na matuwid, pero yung mukha niya nangitim, o nakasimangot yung mukha niya, isipin ng mga tao, mapupunta yun sa impyerno kasi nakasimangot. Hindi yun batayan, okay? Hindi yun batayan. Kasi kapag namatay na ang tao, wala na yung kaluluwa sa kanyang katawan. Yung rigor mortis na tinatawag, ito na yung technical term ng pagtigas ng katawan dahil sa kamatayan, random na yun, random. So maaring mapupunta sa iba't ibang mga posisyon, yung mga muscle niya sa kanyang muka, kaya nagiging iba yung kanyang expression. Na maaring hindi na yung usual niya na expression nung nabubuhay pa siya. So pwedeng nakasimangot yung patay, pwedeng nakangiti yung patay, at pwedeng nakadilat. At sinasabi nung iba, ng mga tao, ang ilan sa mga tao ay maaaring namamatay na nakadilat dahil sinusundan daw ng mata yung paglabas ng kanyang kaluluwa. Pero sabi-sabi lang yun. Sinusundan daw ng mata ang paglabas ng kaluluwa. Sabi-sabi lang yun. Wala akong naalalang batayan doon. Nabanggit ko na rin ito dati. So may mga paniniwala yung mga tao na, kaya may mga tao na namamatay kasi sinusundan nila ng tingin yung kanilang kaluluwa na lumalabas mula sa kanilang mga katawan. Kaya mayroong mga namamatay ng dilat. Makasalanan man, matuwid, pareho. Ngayon kung yung tao mamamatay na, nakadilat, sunna na isara ang kanyang mata. Kasi kapag hindi yun na isara din agad, yun nga, kapag nangyari na yung tinatag na rigor mortis, maaaring mananatili na yun na nakadilat. Mananatili na yun na nakadilat. Kasi tumigas na, kumbaga, yung muscle niya sa mata. Sunna na ipikit yung mata ng tao na mamamatay na nakadilat. At yun nga, yung pagkamatay ng tao na siya ay nakadilat, hindi nakapikit yung mata, wala itong kahulugan na anuman sa magiging kalagayan ng tao sa kabilang buhay. Paano pag yung tao na matay na nakapikit ang mata? Anong gagawin? Ha? Ano? Ano nga yung common sense? Anong common sense doon na gagawin? Ano ang gagawin? Wala nang gagawin. Yun yung sagot, hindi common sense. Wala nang gagawin pagka nakapikit na. Okay? Kasi ang sunna ay ipikit ang mata, insyaAllah.
Actually, yung ibang mga namatay, kasi may mga namamatay, di ba? Tapos hindi naman agad nare-recover yung bangkay. Kasi mga nakadilat yung mata, yung ibang ginagawa ng punerarya, dinidikitan nila yun ng mighty band para pumikit yung mata. Yung iba nilalagyan daw nila ng coins sa likod ng mata para matulak para maisara. Dahil nga isunna sa atin, pagkamatay pa lang ay ipikit ang mata. Paano pag ayaw pumikit? Yung katulad nung nangyari doon sa tao na halimbawa hindi siya agad na-recover, hindi agad na-recover yung kanyang bangkay. So maaring hayaan na yung kanyang kalagayan, inshallah. Maari na. Kasi wala naman walang kinalaman ang itsura ng tao sa kanyang kalagayan sa kabilang buhay. So ganyan din sunnah, wal isra'u bi tajhisihi wa dafnihi. At kapag namatay na nga yung tao, so magmamadali ang jamaah na ihanda yung bangkay, ito ay mahugasan at ito ay mapagsalahan ng salatul janaza at ito ay mailibing. So yung salatul janaza, so sabi dito dapat may isra pagmamadali. Sa mga jamaah, nakagawian na yung salatul janaza ginagawa pagkatapos ng sala. Di ba? Ginagawa siya pagkatapos ng sala. Pero hindi yun sunnah. Hindi yun sunnah. At hindi rin yun wajib nga, hindi yun obligado. Okay? Ang sunnah ay ang magmadali. So halimbawa, merong mamamatay, mamatay ako. Kahit hindi nyo nahintayin yung isya, ilibing nyo na ako, hugasan, ilibing, pwede naman. Okay? Pero nakagawian na lang ng mga tao na ang salatul janaza ay ginagawa pagkatapos ng sala, nang sa gayon ay mas maraming tao ang makakadalo sa salatul janaza. Okay? Para mas maraming tao yung makakadalo sa salatul janaza. At actually, kumbaga pabor yun para sa mga tao kasi magkakamit sila ng gantimpala, inshallah, ng pagsasala ng salatul janaza. Yung pagdalo sa salatul janaza, ano yung reward? Isang kirat, na yung kirat ay ginto na kasinlaki ng bundok ng Uhud. Tapos kapag pumunta pa siya sa janaza sa paglilibing, ganun din, isang kirat ulit. So dalawa na. At yun ay para sa kapakanan actually ng mga buhay. Hindi para sa patay. Kasi actually kahit marami yung mga tao na magdadasal o mananalangin para dun sa namatay, kung tarantado naman talaga yun, hindi yung patatawarin ni Allah. Kahit anong dasal natin. Okay? Hindi yun patatawarin ni Allah. Kahit anong dasal natin. Pero tayo, syempre, bilang sunnah na humingi tayo ng tawad kay Allah para sa mga namatay, ginagawa natin yun. Pero ultimately, ang pagpapatawad sa tao ay nasa kamay ni Allah. Nililinaw ko ito kasi sa kuffar, di ba? Sa mga kuffar. Lahat na lang nang namamatay sa kanila, inaasahan nila na papasok sa langit. Sinasabihan nila, rest in peace, o nasa langit na, sumalangit na ang kaluluwa, kahit tarantado, kahit adik, nakalagay yun doon sa kanilang lapida. Yung mga lumang lapida, kung mapapansin nyo sa sa mga sementeryo, hindi RIP yung nakalagay. SNL. Pansin nyo yun? Mga lumang lapida, SNL. O SLN pala, SLN. Ang ibig sabihin ng SLN, sumalangit nawa. Yun yung, kumbaga parang yun yung yun yung sinasabi dati sa Pilipinas kapag may namamatay, sumalangit nawa. Bago na lang yung yung rest in peace, natutunan na lang yan ng mga Pilipino sa mga Amerikano. So nabanggit ko yung tungkol doon na yung mga tao, nagdudua tayo para sa namatay na, dahil ito ay sunnah na gawin natin, pero ultimately, si Allah ang magpapatawad talaga. Kasi mga kuffar, inaasahan na talaga nila na kapag nagdarasal sila para doon sa mga namatay na kamag-anak nila o sino man,
iniisip na nila na ito ay magiging dahilan ng pagpasok ng tao na yun sa langit o sa paraiso. Pero hindi ganon. Hindi ganon. Kasi, ano yun eh, isipin natin doon na lang sa logical na pananaw. Paano yung mga tao na walang nananalangin para sa kanila? Walang kamag-anak, namatay mag-isa. So kung ganun yung patakaran, paramihan na magdadasal para sa iyo ang dahilan para makapasok ka sa paraiso. Unfair, di ba? Magiging unfair. So itong janaza, ginagawa siya pagkatapos ng sala, actually para sa kapakanan ng mga buhay. Kasi ultimately yung patay, si Allah na talaga yung maghahatol sa kanya. At kung meron mang epekto, yung ating mga dua ng paghiling ng kapatawaran para sa mga namatay na mga Muslim, si Allah rin ang magpapatupad nun. Si Allah rin ang magpapatupad nun kung tutuparin niya ang ating mga panalangin. Alhamdulillah. So ito yung panimula ng janasa. Alhamdulillah. At susunod, tatalakay na natin yung hukmo guslil mayyit wa kayfiyatuhu. Ang hatol sa paghuhugas sa patay at kaparaan nandito, inshallah. So, dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.